hindi lahat ng naging NBA player ay dumaan sa USNCAA, gayon din sa prestihiyosong NBA draft. Pero yung iba ay nakatungtong sa NBA dahil sa isang bagay. Ito ay sa pamamagitan ng breakout game sa FIBA at international competitions. Yes, may mga players nang napatunayan na hindi dapat isang tabi ang FIBA tournament, katulad lamang yung FIBA World Cup Asian Qualifiers, dahil isa rin tong daan patungo sa pangarap na liga. Since nasa Asian competitions tayo, narito ang best example na tumatak ang kanyang mga performance sa FIBA na naging pathway sa pagpirma sa isang NBA team. Ito ay si Hamed Haddadi. Ang isa sa game na naging daan para mapansin si Haddadi sa NBA ay ang kanyang breakout performance kontra sa Lebanon noong FIBA Asia Championships, na kung saan siya ay nakapagtala ng 31 points at 10 rebounds, averaging 13.4 points per game, 9.6 rebounds, at 1.4 blocks. Ang Iran ang nag-champion at siya rin ang tinanghal na MVP at naging daan din for the first time since 1948 na makapasok ang Iran sa Olympics. At pagdating ng tournament na ito, pinangunahan niya ang ilang stats katulad ng rebounds at blocks. Kaya lalo niyang nakuha ang atensyon ng Grizzlies. Impressive din ang kanyang average na 16.6 points per game, 11.2 rebounds, at 2.6 blocks. And so nagpakita siya ng dominance at pinatunayang kaya niyang sumabay sa mga international big man. So yun ang magiging susi. Katulad ni Haddadi ay kailangan mo maging dominante sa FIBA competitions or maaari ding magkaroon ka ng breakout game na at least 30 points to catch attention sa mga NBA scouts na nakamata sa next window. Age 22 to 23 nang magawa ni Haddadi ang road to NBA. So lagi may pag-asa ang mga undrafted at ang isa sa pathway ay magkaroon ng magandang performance sa mga FIBA competitions. Pero ang real talk ay hindi ganun kadali na mag-dominate ngayon sa FIBA Asia dahil Asian competition pa lang ay nandoon na ang Australia, pero paubos na ang prime ni Haddadi nung sila'y pumasok sa Asia. And so kung i-consider ni Kai Sotto na maglaro ngayong window na sinasabi ni Coach Tim Coe na do or die na, ay maaaring makabuti sa kanyang career, lalo na kung matutulungan niya ang Pilipinas na makapasok sa World Cup dahil came from behind ang sitwasyon. Pagkakataon na rin ni Kai para bumawi dahil sa mga major FIBA competition sa kanyang sinamahan ay laging meron siyang injury katulad sa World Cup at sa Olympic qualifying tournament na nadisgrasya kontra sa Georgia. Natagay na sa kanyang kampo pa rin ang decision dahil sa balita ay NCAA ang gustong tahakin. Well, maganda rin naman ang NCAA dahil mahaba-habang exposure, dahan-dahan lang ang progress hanggang sa maka-adapt sa liga. Natagay ng NBA chances ay depende pa rin sa kanyang performance. Sa totoo lang, mahirap ang sitwasyon ngayon ni Kai Sotto dahil nakasalalay ang pride ng Philippine basketball. At the same time, merong opportunity na gusto niyang tahakin. Kaya sana niya magkaroon ng wisdom na makapag-decide itong si Kai kung ano ba ang mas makakabuti.